Hindi 950 guys, on 1010. Ligo ka na? Bibe? Hello, Nanay LB. Hello, Miss M. Thank you, Calamares. I see daylight. Daylight, 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 daylight. Hi, Drake. Hi, Ate Katrina. Thank you, Coco. Hello, hey, it's me. Daylight. Good evening, Hannah. Thank you, Nanay LB. Thank you, Nanay LB. Hi, Joan Villalba. Hi, Allen Banquero. Happy Pride, guys. Thank you, Nanay LB. I see daylight. Daylight, 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 daylight. Thank you, Nanay LB. Daylight. Hi, Shy. Gandang gabi din. Hi, Belle. Daylight, daylight. Thank you, Nanay LB. So, anong pag-uusapan natin for today's video? Anong ating itatopic tonight? Whiskas, thank you. Nanay LB, thank you so much. Hello, Maxine Fulyon. Nasa CR po si Bibe. Ayan, palabas na niyan. Good evening, Yuli. Di ba may live siya? Sabi niya, di ba ka di? Bo, magla-live ka ba? Bo? Okay ka? Ay, puti si Yuri pa. Hindi ka mag-live po? Bibe? Di daw, guys. Hello, Karen Novel. Ang baho na tayo mo, Yuri. Oo. May spray ka nga. Thank you, Nanay Abby. May wag sobra, may mga baby kasi. Hindi, alcohol lang yan. Kasi kakadaan lang po. Siguro kakadaan mo lang din, no? Ardrain. Thank you, Maxine Fulyon. Napanood nyo na ba guys yung ano? Yung sa mukbang. Excited na akong kumpal yung buhok ko guys.
Panoorin niyo yan guys, yung mukbang. Wait lang guys ha. Thank you, Nanay LV. Guys, wait lang po. Pablo, pag ganun ex-deal yun. Yes, minsan nakikipag-ex-deal kami. Pero minsan, syempre, napag-uusapan yan, guys. So, kung gusto nyo, kung meron kayong business na gusto ipapromote sa amin, PM lang. Ang bibi naman, ang bibi naman. Nagpapakyut na naman ang bibi. Masyado naman ang bibing yan. Cute-cute naman ang bibing yan. Ang bibing yan. Masyado naman ang kwakwa. Si Ubo eh. Paano kayo pagkikiss? May seloso dito eh. Black, may nagpapakiss. Aray! Aray naman, Yubo naman eh. Aray ko, sakit ha? Hindi ka mabubok. Hindi dahil sa amin malaki. Wait lang guys ha.
Tell me, do you feel the love? Yes, hello guys. Hey Bobby, how are you? I'm fine, thank you. Yati Manis. Fight me off like a firefighter. Tell me why you still get burned. You say you're Shadow baby and liar. 'Cause I'm the one that you run to first. Every time you lie, do you try to deny when you show up every night and tell me that you want me, but it's complicated, so complicated. When it hurts, but it hurts so good, do you take it? Do you break it off when it hurts? But it hurts so good, do you say it? Do you say it? Your love is like your love is like it hurts so good. Aabot niyan guys, tignan niyo. It hurts so good. Every time that it's over, it makes you want me even more. Pull away and I come closer. Guys. Kaya huwag kayong mag-aasa kung di nyo kaya mahalin. Kahit nakakapagod. Ay! Yan na. So complicated when it hurts, but it hurts so good. Do you take it? Do you break it? Evening, Jensky. Makulit si Yuko eh. Boy. Tulog na si Pao. Tulog na. Yung bibig, haba ng tulog. Kagising lang. Ngayon, naghahanap na naman ng pagkain. Hi, Big Bujo! Galing ah. Galing ah. Ah? Thank you, Jensky. Thank you. Ay, bakit tumatagay ba si Big Bujo? Big Bujo, tagay oh. Share mo naman yung tagay mo dyan oh. Thank you, Jensky. Real short. Stream drama and TV. Never gonna pay sa burger with this story. Bakit? Ha? Di ako burger fan. Judge the life with probiotics plus prebiotic fibers for a healthier tummy and stronger immunity. Upgrade now.
si Ma'am kasi. Bukas yun. Ano yan? Ayun. Pag kumota ako, order tayo. Ah. Malay mo, hanggang mamaya kumota ako. Guys, pakota nyo ako. Mag-order kami. Order kami kimchi. Wow. Ano kami ngayon, guys? Hindi kami basta tayo kumain. Hindi kami basta-basta nag-order ngayon, guys. Pagka lang pag may sobra lang kami. Pag-challenge. Hindi na kaya mag-open budget. Hindi na kasi kaya ng open budget. So, pagka kumota lang, Yung mga gamit natin, hindi po yung mga gamit namin kasi di fully paid, kaya hindi kami open budget ngayon. Kaya pag kumota, doon lang kami makakabili ng mag-order. Challenge yun, pag kumota ako, or order kami ng pagkain. Para kakain kami together. Yung dati, sobrang open budget kami. Anytime, anywhere, kain kami dito, kain kami doon. Bili nito, bili nun. Pero ngayon, guys, hindi na kaya. Kailangan mo na mag-work hard. Pakutan nyo na ako ba? Hanggat medyo maaga pa maka-order ng Grab. Ayoko, makasapabin na naman ako yan. Okay na naman na. Thank you guys, Jane Rose. Hello, Chris Sanyo. Anong gusto nyo may pagawa sa akin, guys? Anong gusto nyo ipagawa sa akin? Gagawin ko, drop lang kayo kaya tip. Ano yung request nyo, guys? Meron ba kayong request? Pagtatrabahuan ko yan, no? La 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 la. Yes. Q&A. Sige, Q&A. Drop every Q&A, every question. Kakanta ako, di naman ako singer, pero kung titipan nyo ako, bakit hindi, di ba? Thank you, Lynn. Alam niyo naman yung listen kong pang malakasan. New user get 10% off hotels. Try yung kumanta. Ay, nakakantay natin. Marami namang hindi singer pero nakakanta. Oo nga eh. Kahit ako, hindi ako singer nung estudyante ako. Kumakanta kami ng Bahay Kubo, Leron-Leron Sinta. Tsaka, ano pa ba? Limutan ko yung mga nakakanta. Pag seryoso ka, okay naman eh. Ay, gano'n? Ano kakantayin natin? Oy. Yun, sa labas. Alam ko na yan. Ano ko ginagawa mo? Mag-DJ ka na lang, madami need advice. Pwede naman. Pwede ako mag-DJ. Kaya nga antayin nyo yung setup ko, guys. Pag kumota ako, bibili ako ng connector. Alam mo yung connector na nilalagay sa sound card? Kailangan kasi Type-C. Yung meron kasi si Cassie. At saka kung meron man siya, hindi ko... Cassie? Bobo! Sinasabi ko sa kanila, hindi naman sa'yo. Pag meron yung asawa... Aray ko. Ay! Yan, mapangampas ka kasi. Ay! Ang bibing to. Yon. Kasi guys, yung connector niya pang iPhone kinemberlo na, yung dating charger talaga ng iPhone. Yung chocolate?
Tatay ako eh. Pwede, sige. Advice-advicean tayo. Gusto ko yan. Ano bang pakiramdam nyo ngayon? Sino ba mga sawi dito? Yung mga masaya ang puso, mga niloko, mga nagpaloko, mga manloloko, mga cheater, mga ano ba? Sino dito yung mga pinaasa? Mag-pop ka ng may problema sa love life. O sige, sinong gusto mag-up? Basta habang nag-a-advise tayo, drop kayo para May mapapaiyak. Oo. Sino gusto mag-up? Sino may problema dito? Sinong merong hinanaing? Sino yung merong dinaramdam sa puso na mabigat? Sino yung gustong drop habang nag-a-advise tayo, guys, ha? O, sino? Hala, ba't nagtuturo ka, pre? Ako po, idol, niloko po ako ng dating jowa ko. Eh, dati pa yun eh. Pero masakit pa rin ba hanggang ngayon? Gusto mo mag-up? Mag-open ka? Natanggal na rin pala brace mo, Pabi. Oo nga, Mitch, nilunok ko eh. Joke lang. Ako po, Ariel? Sige, sinong may mga problema dito sa puso? Ayan, sino? Meron akong alam, ayaw ko magturo. Marami sila, oh. Ngayon lang ba, Marie? Sino? Sige, gusto niyo ba mag-up? Unahin mo na admin mo daw. Ate Joy, ano? Ate Joy, gusto mo daw? Tadhana left. Ay, parang feeling ko si Tadhana to. Tadhana left. Nagrumali ka dito, Tadhana. Mag-open up ka, dali. Kunwari, hindi ko alam kung sino. Gusto mo ba? I confess my feelings pero walang response. Sakit nun, di ba? Ayun lang. O, sinong gusto mag-up? Pag-usapan natin yan. Tadhana, ikaw na? Tadhana, magsabi ka lang. I-up kita dito. Sinong gusto mag-up? Sinong gusto mag-up, guys? Pambili lang ng, ng kimchi. Tadhana, nasa na si Tadhana? Let's go, Tadhana. Nasaan naman si Tadhana? Kasi wala akong maganda sana kung meron tayo, magagamit ko na yung sound card ko. Meron na ako sound card, connector na lang wala. Pagka nagkaroon na ako ng connector, mag-aano na tayo, mga advice, ganyan. Hanggang ganun lang kasi kaya ko eh. Hindi kasi ako singer. Kakahiya baka mag-viral kasi. Ganun! Halika na, gusto mo ikaw, Ariel? Tadhana o Ariel? Kung sinong gusto, mag-request na lang. Mag-request na lang dito sa, yung gusto mag-up. Bigyan na lang ng topic. May nahihiya kasi sila mag-up. Bigyan na lang ng topic. Sige, sige, magbigay na lang daw kayo ng topic kung nahihiya kayo. Kahit hindi na mag-up. Anong topic? Anong gusto nyo itanong? Anong topic? Anong gusto nyo ipa-advise? Tungkol saan? Anong nangyari? Sige. Anong pag-uusapan natin tungkol saan? Ilabas nyo na yung nararamdaman nyo. Malay nyo, kailangan nyo lang ng real talk, diba? Para matauhan kayo. Tara, ready ako mang real talk. Kahit hindi na mag-up. What time po ulit live? Abangan ko po kayo. Ay, wala pong permanenteng oras. Type mo na lang. Type nyo na lang kung ano yung gusto nyong i-ano dito. Dalian nyo na. Okay. Ano na yan? Bakit ganon, idol, no? Okay ka sa pamilya mo pero niloko ka pa rin. Ibig mo ba sabihin okay ka sa pamilya niya pero niloko ka pa rin? Yun ba yung gusto mong sabihin? Pamilya niya. Family problem.
Bakit ganon, idol, no? Okay ka sa pamilya mo, pero niloko ka pa rin. Ano ba yun? Family problem ba to? Or ibig ko sabihin is niloko ka ng jowa mo, pero okay ka sa pamilya niya? Masakit mag-real talk si Pab, kaya maayaw ko na. Mas masakit mag-real talk si Cassie. Dali na. Ano yung yes mo, Marie? Pakilinaw. About saan to? Family problem or yung jowa mo niloko ka pero okay ka sa pamilya niya? Good evening, Sagittarius Lovely. Yung okay ka sa pamilya niya. Merong ganon. Okay ka sa pamilya niya pero niloloko ka pa rin. Kasi nga, di ba, may tao kasi hindi marunong makontento sa'yo. I mean, sa lahat, di ba? In general. May mga lalaki or merong babae na hindi makontento sa partner nila kahit na okay na sa pamilya nila. Yun ang pinakamasakit eh. Yung okay kayo tapos kasal na lang sanang inaantay nyo. Kaya magka-baby kayo, ganyan. O kaya pa sa kasal, ganon. Kasi okay na kayo sa family. Pinaka-number one na dapat ano yun sa relasyon is makuha mo yung loob ng pamilya ng jowa mo. Kasi once hindi ka okay sa pamilya ng jowa mo, mahirap yung magiging sitwasyon nyo. Kasi pagka against yung pamilya sa'yo, hindi ka masyadong mapapanatag, 'di ba? Kahit na okay kayo. Kasi pagka okay ka sa pamilya niya, makakapunta ka sa bahay nila nang walang madaming question, nang walang judgment, 'di ba? Pero kung hindi ka okay sa pamilya niya, mahirap 'yun. Lagi ka na lang, alam mo 'yun, marami kasing pamilya na mata pobre sa dinojowa ng anak, ganon, dinojowa ng pamangkin or pinsan na mga ganyan. Kasi 'di ba? Tapos yung okay ka na sa pamilya mo, jowa mo naman yung may problema. Paano ka bang niloko? As in, niloko ka na, nag-cheat talaga sa'yo na nalaman mong may iba siyang pinopormahan o ginugusto? Yes, yung gusto nila para sa'yo. Oo, mabihira lang kasi yung pamilya na parang magugustuhan din yung jowa ng anak, ganun. Pagka nag-match yan, yung kagustuhan, di ba? Mas okay. Bihira yung matanggap ka ng pamilya. Di ba kadalasan pagka ikaw makikisama ka talaga sa sa biyanan mo. Diba? Pagka nasa biyanan mo ka, kailangan yung buong pakikisama gagawin mo kasi yung biyanan talaga yung makakalaban mo pagka hindi maayos yung pakikisama mo sa kanya. Kaya sabi nga nila, una mong liligawan yung pamilya ng taong gusto mo. Saka mas mahalin mo yung, alam mo yun, mahal mo yung tas mahal mo rin yung pamilya niya para hindi kayo magkakaproblema. Your family always wants the best for you. Oo, tama naman. Yung best para sa anak niya, yun yung gusto. Pero minsan kasi, may mga kontrabida lang talaga. May mga pamilya na okay naman yung jowa mo, pero ayaw din sa kanya. Kasi may pamilya na, real talk lang, may mga pamilya na mukhang pera. Pag walang pera yung jowa mo, hindi nila magugustuhan. Pag walang maibigay sa pamilya mo yung jowa mo, hindi nila magugustuhan. Kasi kadalasan talaga ng pamilya, sad to say, pera-pera. Diba? Bihira na yung pamilya ng magiging jowa mo na tatanggapin ka kahit kung sino ka, kung kahit wala kang pera. Basta makita nila na mahal mo yung anak nila, makita nila na inaalagaan mo yung anak nila, alam mo yun, yung nagkakasundo kayo, okay kayo, hindi kayo toxic. Yun. Pero ngayon, sobrang bihira talaga pagka nag-match kayo ng family niya, nagustuhan ka ng family niya, nang hindi mo idadaan sa pera-pera. Hindi mo idadaan sa kung anong bigay para lang matanggap ka. Pero minsan, kailangan mo suyuin Kailangan mo ligawan. Kahit pa paano, halimbawa, dala ka ng fruits, dala ka ng, o kaya pagkain. Alam mo yun, yung parang, pakikisama lang. Hindi naman ibig sabihin na
nagdala ka ng pagkain, nagdala ka ng prutas, nagdala ka ng ganito, is mukha na silang pera. Minsan nakaka-help din yun para magustuhan ka nila. Alam mo yun, hindi naman sa palaging magdadala. I mean, kahit pasalubong lang. Yung parang pagpupunta ka sa kanila, matutuwa kasi yan kahit maliit na bagay lang pagka yung pamilya talagang suportado sa anak din. Paano, ma'am, kapag ang babae may anak na, pero mahal mo yung babae, ma'am, di okay lang. Basta single yung babae. Kahit may anak, dapat single. Kung magiging kayo, yung talagang malinis na wala siyang sabit talaga, walang asawa. Walang problema magmahal ng may anak. Ako nga, minahal ako ni Bubo May anak ako, di ba? Minahal ako ng buong buo, pati si Pau-Pau. Need din ng pera kasi mahirap manuyo pag malayo, wala kang pera, haha. Kaya nga, bihira nga yung pamilya na matatanggap ka kahit na mahirap ka. Si ate kasi pasagutin mo, ay sige, live niya to Ay, so, nandito na ako sa harap niyo, Sobrang taas ng respeto sa mga taong nagmamahal ng mga single parent. Ay, totoo naman Deserve din naman mahalin yung mga single parent, no? Dahil kadalasan mga single parent yung talagang magbibigay sa'yo ng talagang sobra-sobrang love. So, kung niloloko ka ng partner mo, tapos tanggap ka ng pamilya, mahal ka ng pamilya niya, or tanggap ka ng pamilya niya, okay kayo ng pamilya niya, wala namang magagawa kahit okay kayo ng pamilya niya kung niloloko ka ng tao. Di ba sabi nga, hindi natin deserve maloko, hindi natin deserve, masaktan. Kailangan alam natin yung halaga ng sarili natin. Oo, kawalan niya na yun. Kawalan niya yun kung niloko ka niya. Lalo na, tanggap ka ng pamilya niya. Gusto ka ng pamilya niya, di ba? Paano kung yung ginawa niya ngayon hindi okay sa family niya, di ba? Di mas mahirap. Bonus na talaga yun yung maging okay ka sa pamilya niya. Kaso wala, sinayang ka niya Yan mo na yun. Dami pang iba dyan. Minsan lang tayo mabuhay, wag natin hayaan na lokohin tayo. Tama. Pero minsan kasi, halos lahat, tanga talaga pagdating sa pag-ibig. Madali lang kasi magsalita pero pag dumating na sa part mo yun, dumating na sa sitwasyon na ikaw na yung niloko at sobrang mahal mo yung tao, di mo rin kasi alam kung ano yung magiging pakiramdam mo, mapapatawad mo ba siya, bibigyan mo ba ng chance o iiwanan mo na. Depende kasi yan Pero meron kasi talagang tao na matigas ang puso na pagka niloko talagang iwan agad. Magandang gabi din, Roxy Tricks. Ano pang pag-uusapan natin, guys? Bukod sa family, ano pa? Uy, huwag niyong kalimutan mag-drop. Nagpapakota ako dito. 329 dias pala. May tanong. Anong tanong, Judy? Yes, know your word. Tama. Nagiging tanga pero may hangganan. Totoo. Naging tanga naman tayo lahat pero may hangganan ng pagiging tanga. Hindi hangga-hangga tanga ka. Tanga ka pagka, alam mo yun, bago-bago lang kayo na nagkakaganyanan na kayo, syempre medyo tanga ka pa doon. Pero pag ikaw natauhan ka, pag napukpok yung ulo mo sa matigas na bato, matatauhan ka. Bakit tayo nagmamahal para masaktan o para... Bakit tayo nagmamahal? Para masaktan o para sumaya? Para sumaya, syempre. Pero syempre, hindi mo mawawala yung part na masasaktan ka kasi hindi naman perpekto ang mga tao. Pero hindi naman to the point na masasaktan ka, na lolokohin ka. Meron kasing masasaktan ka minsan na nasaktan ka sa salita niya, nasaktan ka sa gawa niya, ganon. Pero yung hindi naman lahat nasaktan ka ng dahil sa panloloko.
Di ba? Ako nasaktan ako, hinampas ako ni Cassie kanina, di ba? Yun, ganun yun. Thank you, Mitch. Hindi totoo yung bawi sa next life. Totoo. Hindi totoo yun kasi hindi mo naman alam kung sino ka sa next life tsaka di mo naman alam kung totoong meron pang buhay after life. Hi, Ronald. Thank you, Lani. Thank you, Guntur. Yes, part ng love yun yung ma-hurt. Just to be kind always. Yes, syempre. Kailangan talaga maging mabuti ka. Pero hindi hanggang mabait ka. Dinidemonyo ka na, magiging mabait ka pa rin. Diba? Inaabuso ka na, magiging mabait ka pa rin. May hangganan ng pagiging mabait. Ako mabait ako, pero pagka sobra ka na. Pag mabait, guys, pagka tahimik yung tao, sobrang bait ng tao, guys. Pag nagalit yan, masamang magalit. Ako nagsasabi na ako mabait ako, pero masama akong magalit. Paano masasabi na nasa tamang tao ka na? Nasa tamang tao ka na pagka hindi ka nai-stress. Nai-stress sa pag-iisip na kung lolokohin ka ba niya. Nasa tamang tao ka pagka hindi ka mukhang bungo. Nasa tamang tao ka pagka ayan, puro yung kumbaga work na lang ang iniisip mo. Kasi hindi mo naiisipin na lolokohin ka ng taong mahal mo, di ba? Panatag ka na, may assurance. Yun, nasa tamang tao ka. Tsaka nasa tamang tao kapag yung partner mo is mahal din yung pamilya mo. Nasa tamang tao kapag nagkakaintindihan kayo, ganon. Oo, yung peace of mind. Bakit may mali bang tao? Oo, yung mga tarantado. Yun. Real talk ba? Yung sabihin, hindi naman yung mga tao, walang nilikang ganyan. Hindi. Yung mga kupal. Yun yung mga maling tao. I was true, but it's now become a lie. So I'm telling you, I love you one last time. May tanong pa ba kayo? And goodbye. Alam nyo ba guys, dati meron akong content, yun yung pagpugot. Ang ginagawa ko, may mga nagme-message sa akin na mga may pinagdadaanan. May mga pinagdadaanan sila, naglo-long message sila sa akin. Sinachat nila ko ano yung bigat na nararamdaman nila, ano yung pinagdadaanan nila sa pagiging broken or kung saan man tungkol yan. Tapos, ginagawa ko, tatawagan ko sila, then, alam naman nila na recorded yon. Tapos, pinopost ko yun sa YT, sa Red App. Yun yung content ko dati, paghuhugot. Tapos, may mga naiyak pa, may mga nag-out na part sila ng LGBT, ganon. Nakakapagod magmahal kasi magmahal ka, sasaktan ka lang din. Natatakot ka magmahal ulit? Nakakapagod magmahal kasi magmahal ka, sasaktan ka lang din. Hindi, may mga tao naman kasi talaga na kontento na sa sarili nila yung wala silang taong minamahal na, magiging partner ba? Tignan nyo si Lola, kontento na siya sa sarili niya. Diba? Pero kami, gusto namin magka-jowa si Lola. Para maramdaman niya yung kilig ba? Yung maranasan niya ba yung mahalikan, mga ganon, yung basta yung mga ganon ba? Kaya sobrang matutuwa talaga kami pagka nagka-jowa si Lola Kaso guys, pagka ginawa niyo si Lola alam niyo na malapit na po siya mag-menopause. So, pagka kasi nagme-menopause guys, medyo nagiging masungit. So, kung
kung meron kayong balak na manligaw kay Lola E, kailangan nyo lang ihanda yung sarili nyo kasi pagka nga nagme-menopause, diba? Let me be the one. Ano pang, ano nyo dyan? Hindi nakakatakot magmahal, guys. Minsan kailangan mo lang sumubok ulit kasi hindi naman palagi nasa maling tao ka. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Tingnan mo, sinubukan ko si Cassie, oh. Masaya ako ngayon. Kahit na ano to, minsan malakas ang topak, mga ganon. Na madalas nakahampas ako, mga ganon. Pero masaya ako, guys. Masaya ako. Wait lang, narinig ko pangalan ko, bakit ako naman? Hindi, Lola, yung sinabi ko, kontento ko na sa sarili mo. Kasi kaya mo nang alagaan sarili mo, kaya mo nang, alam mo yon. Pero, grabe guys, wala talagang experience si Lola kahit ano. Nasa tamang tao ka na, Pap. Ay, oo naman ah. Oo naman ah. Imagine mo magto 2 years na kami, hindi ako naging mukhang bungo. Naging gasol ako, guys. Tsaka never kayo nakakita sa amin ni Cassie. Never kayo nakakita sa social media na nag-away kami, nagparinigan kami, wala kayong makikitang ganun. Diba? Yung iba kasi, isang buwan pa lang sila, weeks pa lang, nagpaparinigan na, diba? Alam na ng buong social media, buong mundo kung na nag-aaway sila. Mga ganun. Paano mo masasabing tama na kahit mahal mo pa? Ayun. Paano mo masasabing tama na kahit mahal mo pa? Pagka sobra-sobra na yung ginagawa niya. Hindi pong ilang beses mo na siyang pinatawad pero ginagago ka pa rin niya. Kasi guys, pwedeng mahal mo pa yung tao pero pagod ka na. Pwedeng mahal mo pa yung tao pero sawa ka na. May ganon. Kasi yung love, hindi agad-agad mawawala yan. Pero yung napagod ka na sa mga ginagawa niya, sa mga panloloko niya, may hangganan yon. Pero, di ba, pagka naghiwalay kayo ng mga naging ex nyo, hindi ganun agad nawawala yung love nyo sa kanya. Pero, darating yung time na bigla na lang magugulat ka na, wala nang kirot sa puso mo, ganyan. Tapos, parang ready ka na ulit, ganyan, na sumubok magmahal, ganyan. Tapos, pag may nakilala ka, alam mo yun, kasi pag may nakilala ka, mas malaking tulong yun na malilimutan mo lahat. Lalo na kung yung bagong partner mo is talagang siya yung hindi mo makakalimutan. Alam mo yun? Yung feeling na feel mo namang walang chance but she always care for me. Ayun ang mahirap eh. Mixed signals. Yun yung mahirap. Yung alam mo namang wala kang chance tapos parang pinapaasa ka, pinapaikot ka. Yung minsan wala siyang paki sa'yo, minsan naman may paki sa'yo. Diba? Ang hirap kaya nun. Yung sasabihin niya wala kang chance. Hindi talaga tayo para sa parang hindi tayo pwede. Pero magtatanungin ka, kumain ka na ba? Ayun yung ano dun eh. Diba? Yung mga taong yun, dapat hindi ganun. Parang sanay na sanay kasi mang bebe ng mga tao. Sanay magpaikot, sanay lumandem, mga ganon. Diba? Hindi ako nagagalit. Yung feeling na ginagawa na pero happy ka pa rin. Oo! Kasi mukhang masarap yata yung jowa mo eh. Kaya ganun eh. Kakampihan ka ba? Hindi. Oo. Kasi bulag. Ha? Kasi bulag. Oo. Hindi siya ganun. Oo, hindi siya ganun. Ano, mahal ako niyan.
Nag-explain na siya sa akin. Hindi na daw niya uulitin. Meron kasing ganun eh. Yung, alam mo, obsessed ka sa jowa mo na kahit niloloko ka na, hindi mo ma-let go kasi minsan nakakatagpo ka ng maganda. Nakakatagpo ka ng gwapo, bihira mo makuha yung ganon. Tapos kahit niloloko ka na, nagpapakatanga ka pa rin kasi nga iniisip mo, ang pogi na neto, ang ganda na neto eh. Okay lang, kahit lokohin ako, at least sa akin umuwi. Ay, katarantaduhan yun, day. Tapos pag nag-confess, wala namang response. Ay, ayun na nga eh. Baka naman kaya nagkikare siya sa'yo kasi nagkakaroon siya ng benefits sa'yo. Benefits. Nagkikare siya sa'yo kasi meron kang na ibibigay sa kanya or meron kang nagagawang something sa kanya. Pero pag tatanungin mo na siya kung magiging kayo, eh, wala siyang may sagot. Or magko-confess ka, wala siyang may sagot. Ganun yun. O, drop na tayo, guys. Ano gagawin mo kapag yung ex mo ay may iba na tapos mahal na mahal nyo ang isa't isa pero bawal? Eh, bakit siya nag-iba, nagjowa ng iba kung mahal na mahal nyo pa yung isa't isa? Ano yun, nadala siya sa niya? Yun ay tinatawag na katangahan. Yung mahal nyo pa yung isa't isa pero nagjowa ka ng iba. Eh, yun ang tanga talaga. Wala na ngayon sa itsura ang panloloko, pogi or maganda or hindi, nagloloko pa rin. Totoo! Totoo, kahit sino, marami. Maraming mga manloloko, bihira lang yung mga hindi, ano yun, bihira lang yung mga matitino, tulad ko. Paano yung nahulog ka sa kaibigan mo? Paanong klaseng hulog? Nahulog ka literal o nahulog yung puso mo? Hindi, paano kung nahulog ka sa kaibigan mo? Siyempre, alam mo, minsan siguro, yung iba sinasabi nila mas magandang mahulog ka sa kaibigan kasi kilala mo na yung kaibigan mo. Ganon, kilala mo na kung sino siya, kung paano siya sa relasyon, mga ganon. Di ba kasi pag kaibigan mo, minsan pagka nasasaktan yan sa jowa, na mag-o-open sa'yo, mga ganyan. So, makikilala mo na siyang ganon. Malalaman mo kung hindi sila okay ng jowa niya dati, kung nagloloko ba siya, kung may anong ginagawa niya pagka hindi sila okay, di ba? Pero mahirap din kasi magjowa ng kaibigan. Kasi pagka naghiwalay kayo, hindi na kayo magkaibigan. Hindi, kumbaga masisira yung friendship niyo. Di ba? Kaya mas maganda, para sa akin, yung magiging jowa niyo yung stranger ba, na hindi nyo pa talaga kilala. Yung nag-meet na lang kayo bigla, ganon, nagkakilala, yung nagkahiyaan, ganon. Tapos yung tipong nakakolab mo lang, ganon. Diba? Yun ang maganda. Nag-collab lang. Nagkatuluyan. Parang si Cassie, di ah? Ay! Guilty. Kasi pag sa friend, it's either you lose her or the friendship you have. Yes, totoo yun. Yung friends and strangers na lang kayo, sakit na, no? Best advice para totally makapag-move on. Ewan ko sa inyo ni Yubo. Best advice para totally makamove on, libangin mo yung sarili mo. Huwag ka magmukmok. Kasi the more na nagmumukmok ka, the more na maaalala mo yung mga pinagsamahan nyo, yung mga masasayang alaala, maalala mo lang siya. Pero kung lilibangin mo yung sarili mo, yung tipong makikisalamuha ka sa mga kaibigan mo, makikisalamuha ka sa mga kaibigan mo, ayun nga, ilibangin mo yung sarili mo, i-spoil mo yung sarili mo, kaya ilaan mo yung time mo sa pamilya mo, mas makaka-move on ka, tsaka mo itigil yung communication. Pag wala na kayo, wala nang good morning, wala nang good night, tigil na yung communication. Block mo kung mas makakatulong sa'yo. Ganon. Tsaka huwag ka mang i-stalk. Huwag mo siyang i-stalkin.
Kung ayaw mong ano, pero minsan alam nyo, mas nakaka-help din yung pag-i-stalk, lalo na kung yung jowa mo na yun meron ng bago. Kasi the more na nasasaktan ka, the more na mabilis mawala yung love mo sa kanya eh. Minsan ganon. Ako guys, mas... Wala pa rin nagugutom, wala pa rin merienda. Kaya nga, nagugutom na ako. Wala na ako maibuga sa bunganga ko. Nagagalit na yung bunganga ko kasi walang laman yung tiyan ko. So, yun guys. Para mas ito ito mabilis. Oo nga. Pero gusto ko yung kimchi. Ito yung pinakamabilis na way para makamove on ka. Thank you, Nanay LB. Pinakamabilis na gagawin mo. Hayaan mong masaktan yung sarili mo. Hanggang sa mapagod ka. Kasi the more na nakikita mo na nagloloko yung jowa mo dati, yung ganyan, di ba? At sino na yung kasama, mga babae, sino na yung mga... Parang kung si magsalita. Sino? Si Esophagus. Esophagus. So, yun guys. The more na nasasaktan ka, the more na mas mabilis ka makamove on. Kasi, yung sakit ba? Pag di na kinaya, di ba? Biglang mag-boom. Parang pagod na ako. Naumay na ako. Nasanay na ako sa nakikita ko. Nasanay na ako sa nararamdaman ko. Ayoko na. Tama na. Doon, makaka-move on ka. Yung masanay ka, makita mo na... Kasi Ange, may chat ako kay Ange kanina. Ange, may chat daw si kasi sa'yo. Mas maganda yun. Saktan mo yung sarili mo. Hayaan mong may mga malaman ka na masasakit na Ang mahirap kasi dyan, pag yung ex mo, kung saan ka nagmo-move on, is hindi siya ma-social media, talaga wala kayong communication, wala kang nalalaman, mas nakakapag-overthink yun kung anong ganap niya sa buhay. Pero, pag alam mo yung ganap niya sa buhay, marami kang nababalitaan tungkol sa kanya kung anong ginagawa niya, mas madali ka makaka-move on. Ako na yung nagsasabi sa inyo. Kaya, hayaan niyo yung mga mosang yung mga kaibigan. Sabihin, uy, nakita ko yung mo, may kasamang iba, may kainuman, may kalaplawan doon. Ay, mas maganda yun. Talaga ba? Ano pang ginawa? Mga ganon. Hello, Angel DM. Drop na tayo guys. So, meron pa lang ako 601 dice. Dami ko na sinabi, nagutom na ako dito. Para sa'yo, pwedeng maging magkaibigan ng mag-ex. Syempre, hindi. Paano mo kakaibiganin yung ex mo? Paano kung nagkaroon ka ng panibagong jowa? Tingin mo ba yung jowa mo magiging komportable na kaibigan mo yung ex mo? Syempre, hindi. Di ba? Boy, ikaw ba? Gusto mo maging kaibigan ko ex ko? Syempre, hindi. Kahit ako, ayoko eh. Okay lang sa akin yung merong, okay na communication, pero sa magiging magkaibigan na yun. Paano yung okay na communication? Okay yung closure nyo, ganun. Hindi yung war, ganun. Kasi syempre kahit pa paano, mabigat yun sa pakiramdam. Hindi, ibig sabihin... To the point na parang, yun nga yung may communication. Parang yung parang mutual na lang. Hindi, yung sa closure na yun, wala naman ang problema dun eh. Wala ka nang kung may closure sila o wala. Pero yung sa pagdating sa kakaibiganin nyo Hindi nga. Hindi nga. Kahit sino naman. Ba't bukti natin? Hindi. Kain na tayo! Wala pa nga akong quota. Di pa ako nakakota. Paano tayo makaka-order ba? Na-advisean ko na ata lahat kayo. Wala pa rin nagdadrop sa akin. Thank you, Jensky. Kahit korgi-korgi lang, oh. Kahit rose, kahit na mga biko-bikote lang dyan, oh. Thank you, Nanay Alvi. Ang hirap pala mag-move on kung wala namang kayo. Bakit? Kung wala kayo, mahirap mag-move on. Hindi mahirap mag-move on kung walang kayo. Kasi kung walang kayo, mas marami siyang makikilala, hindi lang ikaw. Ibig sabihin nun, mas makaka-move on ka kasi pwede mo siyang, alam mo yun, pwede mo siyang makita or makasama kahit meron siyang kasamang iba kasi wala namang kayo eh. Di ba? E di, saktan mo yung sarili mo, hayaan mong makita mo na marami siyang
kinakasama, ganun, marami siyang kinakausap. Hanggang sa matanggap mo na lang, di ba? Baka nga pwede pa kayo maging magkaibigan kung di naman naging kayo eh. Ano order ni Cassie? Pagkain daw, Ate Beth. Ako din ko yung nagugutom. Hello, Brelaika. Guys, pakutan niyo ako ah. Thank you, Miax. Thank you, Jansky. Forevermore. Thank you, Jansky. O, drop muna tayo, guys. I thank you, Nurana Arang. Thank you, Andrea. Hi, Kristen. Thank you, Nanay LB. Say hi. Thank you, Jansky. Thank you, Nanay LB. Thank you, Lynn. Thank you, Andrea. Ano pang pag-uusapan natin? Thank you, Andrea. Thank you, Lynn. Nasaktan ka na ba ng gusto, Papi? Oo, pero hindi ko naiyaano dito. Baka masuntok ako eh. Sabihin mo kung ayaw, kung gusto mo, hindi dahil ayaw mo. Oo. Hindi ko na, hindi na. Oo, gas naubusan na ako ng gas. Mag-gas na kayo. Gaasan nyo ako, drop kayo para tayo ulit. Talking. Everything in this world. Okay lang ako, Brelaika. Papultang niyo muna ako. Ano kainin ninyo dalawa, sabi ni Ate Beth? Ano po, Ate Beth? Ano ba yun? Yung nasa Grab po. Yung in-order po.